Now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Priests of the Order of Preachers, the layman Lorenzo Ruiz, and their 13 companions,
be given in future the title of blessed, and that their feast be celebrated annually on the day of their heavenly birth, in the places and in the manner established by law. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts, mercy, compassion, justice, and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, linggo ng banal na awa. Ang mamumuno po ng ating banal na misa ay ating kura paroko, Father Andy Ortega Lim, kasama si Father Joaquin. Magsitayo na po tayong lahat. Magsiawit na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sila una mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ama niyang pagkataon, sa buhay niya sa mundo, inihayag kanyang puso, tinig ng ama nating Diyos. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Pananatili niyang tunay, Espiritong ating gabay, kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakad at ilang biyayang pangako niya. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father Andy. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus, sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ito ni Sister Faustina Kowalska. Ang debusyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Walhati sa Diyos ang kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, minulwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. sapagkat ikaw lamang ang manang, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang. O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian, tanggap na ba? Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko, ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandaang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tunay na naghahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos
ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nagpapatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos ng Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nabubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nabubuo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpagtotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang
salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. At sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hangga't di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hangga't hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat.
At muli din po ay Happy Easter sa inyong lahat. Nasa ikalawang linggo tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay or second Sunday of Easter. At patuloy po nating pagnilayan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Una po, yung unang pagbasa sa aklat ng mga gawa ng mga apostol from the Acts of the Apostles. At ang ikalawang pagbasa sa unang sulat ni San Juan, first letter of John. Yung una at pangalawang pagbasa, pinapakita ang bunga ng muling pagkabuhay. The fruits of Easter. Tulad sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, sinasabi, matapos ang muling pagkabuhay, naliwanagan ng kailang isipan at kalooban. Ano man ang ipagbili nila, pinaghahati-hatian nila ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kung meron akong lupain at ipinagbili ko, yung pinagbilhan hindi lang sa akin. Iisipin ko yung ibang tao. At paghahati-hatiin ko kung ano man meron ako, ibibigay sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Kung anong gandang tanawin. Kung sa kasalukuyan, yan ang ating gagawin, wala siguro maghihirap. Iisipin mo kapakanan ng iba. Kung anong meron ka, paghahati-hatiin mo ayon sa pangangailangan ng iyong kapwa. May mga tao ang lupain mahigit 100 hektarya. May mga taong ni walang matirikan. May mga taong labis-labis. May mga taong halos walang-wala. There's so much inequality. Kaya sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinapakita sa unang pagbasa, ano dapat ang bunga ng muling pagkabuhay? Dinaig ni Jesus ang kasamaan, ang kasalanan, pati ang kamatayan. Bakit kailangan itaguyod? Napakaganda ng unang pagbasa. Yan ang sinasabi, one of the fruits of Easter. Kayo mga alagad at kasamahan nila, doon sa mga nananampalataya, yun ang kanilang ginawa. At dito mo mapatutunayan na buhay nga ang Diyos. When we distribute the goods accordingly, we will know and feel that Christ is risen. Kanya nga may kasabihan tayo, buti dumating ka. Sakto lang ang dating mo. Hulog ka ng langit. Ang pangalawa pong pagbasa naman sa unang sulat ni San Juan, sinasabi, ang nagmamahal at naniniwala sa Diyos, pinapakita sa pagmamahal sa kapwa. Yan ang buod ng ikalawang pagbasa. We can never love Jesus without loving others. Ang bunga ng pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa pagmamahal sa kapwa. Kung walang pagmamahal sa Diyos, pakilang tao lamang yan, hindi ang pagmamahal na tunay. Ilang isa sa mga bunga ng ating pananampalataya. Sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus, tandaan ng kanyang dakilang pag-ibig, ibinabalik natin sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba. Di po ba pag nakaranas ka ng labis sa pagmamahal, gusto mo yung suklian? Di po ba pag nakaranas ka ng labis-labis na kabutihan, gusto mong suklian? Ibinabalik mo sa ibang pamamaraan.
in a different form. You want to return the goodness. You want to return the favor. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa, yung pagmamahal sa Diyos, nakikita sa pagmamahal sa kapwa. Ang paniniwala sa Diyos, nakikita sa paniniwala din sa kapwa. Kaya yung una at ikalawang pagbasa, they are fruits of the Lord's resurrection. That's why Easter should not only be remembered, and it should not only be celebrated, it should be lived. Hindi lang ginugunita, hindi lang ipinagdiriwang, dapat isinasabuhay. Yun nga lang, nasa panahon tayo ng kakaiba, pandemya. Paano natin siya sa buhay? We remember Easter. We cannot even celebrate Easter. How can we live Easter? Isa lang po. Sa anumang ginagawa mo, gawin mo ng pinakamabuti. In anything and everything that you do the best that you can. In that way, you live the faith. Isa na sa buhay mo ang pananampalataya. Yang every year, we remember and celebrate Easter. Pero wag natin kalimutan ng muling pagkabuhay ay isinasabuhay sapagkat malinaw sa dalawang pagbasa ang bunga ng muling pagkabuhay. Pangalawa po, sa Ebanghelyo, nagpakita si Jesus sa mga alagad, wala si Tomas. Kaya sabi ni Tomas, hanggat di ko na ipapasok ang aking daliri sa kanyang kamay at kamao sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Nagkakatipon yung mga alagad sa takot, nawalan sila ng pinuno, nagpakita si Jesus. At ang wika, salitang paulit-ulit na sinambit, binanggit ni Jesus, ay ang salitang kapayapaan. Peace be with you. He said it repeatedly. Peace be with you. Para alisin yung kanilang pagdududa. Alisin yung kanilang pagdududa. To solve the doubt and fear na sinasabi ni Jesus, your doubts and fears, they are baseless. Look at me. I am alive. Put your finger in my palm and your hand on my side. They are baseless, your doubts and fears. I am alive. And to assure them, he said, peace be with you. To calm them. Maraming kahulugan ng kapayapaan. But sa pagkakataong ito, sinasabi ni Jesus, kalma kayo, kalma. I am with you. Peace be with you. Be calm. I am with you. Nothing to fear. Yun ang kahulugan ng kapayapaan. Pagkakataong ito. Huwag ka matakot, huwag mabalisa. Kasama niyo ako. Peace be with you. I am with you. Kanya nga po, pag may namayapa, sinasabi natin, may he or she rest in peace. Magpahinga sa kapayapaan. May he rest in peace. May he rest in Jesus. To calm us na ang ating mahal sa buhay ay kapiling na ni Jesus. That's what we say. May he rest in peace. May she rest in peace. Kapiling niyang Panginoon. Huwag kayo mabalisa. Malungkot, totoo. Pero when we are assured that your loved one is with Jesus, your loved one is okay in the afterlife,
It should console us. Para ba mag-abroad ka? Yung anak mo, magulang mo, kung alam mong nasa mabuting kalagayan, kahit malayo siya, o kaya doon na siya titira, when you are assured, you are calm, napapanatag ka. So you say, may he rest in peace. May you rest in peace. Mamahinga ka, kapiling si Jesus. At doon po sa mga iniwan, it should console us and calm us. Jesus assures us that our loved ones, they are with Him. Sabi ni Jesus, kapayapaan. Kasama niyo ako. Buhay ako. There's nothing to fear. Pangatlo at panghuli, ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay or second Sunday of Easter ay tinatawag din linggo ng banal na awa o Divine Mercy Sunday. This devotion was promoted by Saint Faustina Kowalska, who was canonized by Saint John Paul II in the year 2000. It was then that the Holy Father declared the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Ang banal na awa. Pinapakita sa larawan ng banal na awa na ipinakita kay Sister Faustina nung siya nabubuhay pa. Ang larawan kung saan may sinag na pula at puti, red and white rays, sapagkat nung si Jesus nakapako sa krus, tinarakan yung kanyang tagiliran, umagos yung tubig at dugo. Dugo nagbibigay buhay, tubig naglilinis. Kaya ang larawan ng Divine Mercy may sinag na pula at puti, where blood and water flowed out from the side of Jesus. That's why every 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this Sunday, every second Sunday of Easter, we celebrate the Divine Mercy Sunday. At ano pong sinasabi sa atin itong Divine Mercy Sunday? Ang isa po ay, the forgiveness of God overflows. Parang bukal na hindi matutuyo, hindi mauubos. Kung ang kapagpapatawad natin nauubos, kung yung pasensya natin nauubos, kung yung ating pag-unawa nauubos, ang Diyos hindi mauubusan. Yan. Kung minsan nauubusan tayo ng pag-unawa, naiinis tayo. Kung minsan nauubusan tayo ng pasensya, kinakapos, naiinis tayo. Kung minsan hindi tayo makapagpatawad, kinakapos. Meron palang solusyon. Merong bukal para hindi tayo kapusin sa pag-unawa, pagpapatawad, pagpapasensya. Para hindi tayo kapusin, meron tayong pagkukunan bukal. Ika nga, meron tayong panghugutan, ang banal na awa. If we hold on to Jesus, if we believe in Jesus, if we remain with Jesus, we will never run out of forgiveness. We will never run out of patience. And we will never run out of understanding. Yan ang isa. Banal na awa ay parang bukal. Hindi mauubos. At ang isa pa po, sinasabi ng pistang ito, may mga kataon, nakakarinig tayo, nakakabalita tayo, talagang mga masasamang pangyayari. At dun sa mga biktima ng karahasan, paano ka makakapagpatawad? Kung tao ka lamang, at may mga bagay, it's beyond comprehension. Yung namabalitaan natin mga karumal-dumal na pangyayari, parang hindi kayang gawin ng tao, pero nagagawa ng tao. How can we forgive such things? Madaling sabihin. Pero kung ikaw ang biktima, paano mo mapapatawad?
Muli, yan ang pinapaalala ng banal na awa. Kung hindi natin mapatawad ang ilang bagay, merong kayang magpatawad ang banal na awa. Divine mercy. Kaya nga divine Hindi siya human mercy. Divine mercy. Banal na awa. Sa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, hilingin natin kay Jesus na patuloy tayong turuan ang pagpapasensya, pag-unawa, pagpapatawad. Sa mga pagkakataon, hindi tayo magpatawad at di tayo mapatawad ng iba. Naway maramdaman natin at ng iba ang kapatawaran ng Diyos. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Sa bawat kahilingan, Panginoon, ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May padama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa, ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasasalamat at kahilingang alay sa misang ito. Sama natin ang Milena family, Chong family, Lee family, Agabin family. Gayun din sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo, kasama sina Cheryl Iglesia, Engineer Bobby Liasala, Colonel Parlade, Father Bongalejo. At para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, kasama sina Prisca, Brother June, Brother Rolly, Dr. Brenda, Sister Belen Engalia, Dr. Nati, at para sa lahat ng may karamdaman, masumpungan naman nilang kagalingan
at para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa, kasamang kaluluwa ni na Lydia Millena, Santiago Ortega, at lahat ng ating inaalala sa misa ko. Sa katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin, sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga anghel ang gisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan,
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal mga kaloob na ito, para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Magsitayo pang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Santa Faustina Kowalska, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Digo sa lupa, kalan sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala, karon ng
Dihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming magkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Dapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsiluhod po. Dasalin natin ang Oratio Imperata for protection against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, the Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Panalangin para sa banal na awa. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggang, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggang, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggang, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Magsitayo pong lahat, manalangin tayo. Ama naming magmahal, pagkaloob mong ang aming paikinabang sa banal na pagiging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating live streaming. Kalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay at linggo ng banal na awa. Wala pa po ang announcement kung bukas ay hindi na ECQ at maaari nang magbukas ng simbahan. Ganun man po, habang wala pang announcement, sarado pa rin ating simbahan, subalit tuloy pa rin ang ating live streaming. Monday to Saturday, 12:15 noon. Paglinggo naman po, ang live streaming natin ay 8:30 ng umaga. At doon po sa mga meaning ng panalangin, rest assured you are included in our masses and prayers. Lahat po na nakiisa, kasama kayo sa aming panalangin. Salamat po sa patuloy na pakikiisa at pagtangkilik sa ating live streaming. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin, at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Buting umaga, Father Andy. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gamit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biya